Mula 2010, bumaba ng halos 140,000 ang bilang ng mga kalabaw sa Pilipinas. Sa makina na rin daw dumidepende ang mga magsasaka sa pag-aararo ng mga sakahan. Pero ang mga kalabaw nananatiling in demand sa gatasan. Si Micaela Papa on assignment. Dito sa Bulacan, may isang klase ng pastillas na binabalik-balikan. Ang sekretong pampasarap ng mga Bulakenyo, gatas ng kalabaw. It's very good. The texture is very soft. I really like it. Produksyon ng gatas ang pangunahing trabaho ng mga kalabaw dito sa Bulacan. Kung dati, sanay sila sa pag-aararo sa gitna ng arawan, ngayon alagain na sila sa mga sakahan para gatasan. Yun nga lang, simula 2010, bumaba ng halos 140,000 ang bilang ng mga kalabaw sa Pilipinas, ayon sa tala ng Philippine Carabao Center. Ang dami na lumalabas na bagong makina ngayon. Industrial na kasi tayo para makasabay lang sa panahon, yung ating pagsasaka, makina na talaga. Para lang ma-retain ang kalabaw, is kino-convert namin from draft to dairy. Para kailangan gatasan yung kalabaw. Malaki rin ang demand para sa gatas. Pero 2% lang sa produksyon ng gatas ang kayang punan ng ating mga magsasaka. Ang problema, ang mga native nating kalabaw, mahirap daw gatasan. Ang solusyon tuloy ng ilang magsasaka, hybrid breeding o paglalahi sa ibang uri ng kalabaw gaya ng Moria Buffalo mula Pakistan at India. Hindi ko na ginagamit sa pagsasaka yan Puro gatas lang at saka yung bulok. Bakit po? Hand tractor na kasi ang ginagamit ko, inauso. Mas malakas ang gatas na yung hybrid. Mas ahead sila sa gatas. Lagi silang advance. Hindi katulad ng Tagalog, may limitado lang ang gatas. Ito, hanggang pinakakain mo sila masarap, lalo't feeds, mas maraming gatas. Pagtitiyak naman ng Department of Agriculture, hindi mawawala ang native na kalabaw ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpreserba ng similya nito. Meron tayo doon gene pool. Meron tayo mga similya doon na nakapreserve. Nagbibigay ang ating Philippine Carabao Center ng paiwi para sa mga magsasaka upang patuloy na mabuhay ang kalabaw. Hindi lang siyensya ang kaagapay ng ating mga pambansang hayop para magpatuloy ang lahi. Nariyan din ang walang kupas sa paniniwala at debosyon ng mga Pilipino tuwing piyesta ng kalabaw. Halos 1,000 kalabaw, binihisan, pinormahan at buong pagmamalaking ipinarada sa kalsada. Agaw eksena itong kalabaw na si May Ladder. Ang sakay kasi niya, ang pambansang kamaong Manny Pacquiaoan. Yakap ng yakap, tsaka hindi ko maintindihan kung in love ba siya sa akin. Pero, thanks God, thank you very much. Bawat kalabaw may karakter, may angas at sipa. Pero sa bawat simbahang madaanan, heto silang lumuluhod at tila nagdarasal. Animoy nagpapasalamat sa masaganang ani sa patron ng mga magsasaka na si San Isidro Labrador. Taon-taon kasi sumasali kami, yan ang patron namin sa magsasaka. Para masagana ani. Umulan man o umaraw, hindi lamang katuwang sa sakahan ang mga kalabaw. Simbolo rin ang mga ito ng sipag at tiyaga ng mga Pilipino. Ako si Micaela Papa at ito ang aking assignment.